Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa Batangas Port para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Umabot sa higit 996,000 na mga pasahero ang dumagsa sa mga pantalan na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority ngayong undas mula October 28 hanggang tanghali ng November 4. Mas mababa ang kabuuang bilang na ito ng nasa 35% kumpara noong nakaraang taon na umabot sa 1.5 milyon ang bilang ng mga pasahero. Posible umanong yan ay dahil sa nagre-recover pa lang ang ilang mga dapat nauuwi sa kanilang mga probinsya mula sa epekto ng nagdaang Bagyong Christine at Typhoon Leon. Bilang paghahanda naman sa pagdagsang ito ng pasahero sa mga pantalan ng ahensya, ininspeksyon ng pamunuan ng PPA ang Batangas Port na isa sa mga pantalang pinakamaraming pasahero tuwing peak season. Sa naging port inspection nitong Huwebes, October 31, sinidip ng pamunuan ng Batangas Port ang kalagayan ng mga pasilidad sa pantalan, kabilang na ang charging stations, water refilling stations at boarding gates. Samantala, nagsagawa rin ng inspeksyon si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa Northport Passenger Terminal Building sa parehong araw. Nilibot ni Secretary Bautista ang Passenger Terminal Building sa Northport Passenger Terminal na pangunahing pantalan sa Maynila at may biyahe patungong Bacolod, Iloilo at Cagayan. Pero bago pa man dumating ang peak season ngayong undas ay naghanda na rin ang iba't ibang mga pantalan ng PPA para sa inaasahang pagdami ng mga pasahero. Kasama na dyan ang pagpapatupad ni GM Santiago ng full manpower sa mga pantalan ng PPA. Ibig sabihin, binigyan direktiba ang mga port manager sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na siguraduhing sapat ang kanilang mga personnel sa port operations para magserbisyo sa mga pasahero. Ani GM Santiago, mahalaga ito upang masigurong buo ang puwersa ng PPA na tutugon sa pangangailangan ng mga pasahero ngayong peak season. Dagdag pa rito, tiniyak din ng pamunuan ng PPA na sapat ang kanilang mga dineploy na security forces para matiyak ang kaligtasan sa mga pantalan. Nasa higit 3,000 umanong mga security personnel mula sa Port Police at iba pang law enforcement agencies ang nakadeploy sa mga pantalan sa buong bansa. Sa kaugnay na balita, nakansela po ang ilang mga biyahe sa ilang mga pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority dahil sa sama ng panahong dala ng Super Typhoon Leon. Yan ay sa kasagsagan ng pagpunta ng mga pasahero sa mga pantalan nitong undas. Ayon sa PPA nitong Miyerkules, October 30, nakansela mga biyahe sa Masbate, Bicol, Mindoro at Western Leyte, Biliran. Naging panandalian lang naman umano ang pagkansela sa mga biyaheng ito dahil nang bahagyang gumanda ang panahon ay pinayagan na rin ng Philippine Coast Guard na maglayag ang mga sasakyang pandagat. Matatandaan nagkaroon din ng sunod-sunod na pagkansela sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat bunsod ng Bagyong Christine, ilang araw lamang bago ang undas at ang pagpasok ng Typhoon Leon sa Philippine Area of Responsibility. Sa gitna ng magkasunod na bagyo, sinigurado ng PPA na handa ang ahensya, katuwang ang mga shipping line at iba pang ahensya ng gobyerno na maging maayos ang kalagayan ng mga pasahero sa pantalan. Ayon sa Situational Report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong November 4, nasa 75 mga pantalan na sa buong Pilipinas ang nakapagpatuloy na ng kanilang mga biyahe magmula na magdeklara mga ito ng kanselasyon dulot ng pinagsamang epekto ng Bagyong Christine at Typhoon Leon. Paliwanag naman ni PPA spokesperson Eunice Monte, bagaman nagkaroon ng pagkasira sa ilang mga pantalan dahil sa nagdaang Bagyong Christine, hindi naman ito naapektuhan ang pagbiyahe ng mga pasahero nitong undas. Sa ating mga pantalan, meron po tayong ilang mga damages. For example, sa Batangas, meron po tayong 2 barko na sumadsad dyan. Meron din po tayong ilang mga cracks sa ilang mga pantalan natin. Pero lahat po ito, minor damages lang at wala po tayong naitalang major damages. Fully operational po lahat ng pantalan at when it comes to cargo at wala naman po tayong mga delay. Ayon sa ahensya, pumalo sa 110 million pesos ang halaga ng mga pagkasira sa mga pantalang nasa ilalim nito dahil sa Bagyong Christine. Samantala, binuksan na ang bagong passenger entrance o gate papasok dito sa Batangas Port itong Miyerkules, October 30. Ito ay para maging mas maayos ang lakaran ng mga pasaherong dumagsa sa pantalan nitong undas. Mas malapit na kasi ito sa Passenger Terminal Building sa Batangas Port kumpara sa dating pasukan ng mga pasahero. Sabi ng mga pasahero, mas kumbinyente at ligtas umano ang bagong gate na ito para sa mga mananakay sa pantalan na papasok sa loob ng terminal.
Isa na dyan si Stephen Advincula na babiyahe patungong Calapan City. Definitely po, kasi diretso na agad sa kung saan na pagbaba ng pasahero, diretso na agad sa terminal. So wala nang security issues kaming nararamdaman. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, makatutulong din ang bagong pedestrian entrance na ito para makaiwas sa mga fixer o scalper na nagbebenta sa mga pasahero ng tiket sa mas mahal na halaga. Unlike before, maraming yung mga tutulong daw. Tapos, syempre, especially yung mga pasahero na hindi naman ganun kaano na yung budget, minsan nalulukod dahil dun sa marami kasing nag-ano ng tulong, then may bayad pala, ganun. Opo. Dito kasi sa bagong ano na to, ditong gate na to, mas maganda, mas convenient na talaga yung mga pasahero. Mas mabilis yung access. So, at saka safe yung pasahero sa biyahe. Sa Northport Passenger Terminal naman sa Maynila, binuksan na rin ang priority sitting room sa concourse area ng Pantalan. Layon ng nasabing kwarto na magbigay prioridad sa mga senior citizen, buntis, PWD at mga may kasamang bata na magtutungo sa Pantalan ngayong Undas. Arestado ang isang lalaki matapos umanong magnakaw ng smartphone at isang pitaka mula sa mga kapwa pasahero ng isang barko habang nasa laot malapit sa Pantalan ng Ozamis City. Ayon sa ulat ng Port Management Office ng Misamis Occidental, Ozamis, bandang alas 7:30 ng umaga nitong October 31 na mag-report ang tatlong pasahero ng isang barko na nawawala ang kanilang mga gamit. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang kapitan ng barko sa Port Police Division na agad naman nagsagawa ng kanilang sariling investigasyon. Agad din namang natuntun ang suspect base sa pagkakalarawan ng mga nagreklamong pasahero. Nakuha sa kanya ang tatlong smartphone na kinumpirma ng mga biktima bilang kanilang pagmamayari. Sa ibang balita naman, talagang ramdam na ramdam ang Halloween nang mag-trick or treat ang nasa higit 200 mga bata sa head office ng Philippine Ports Authority bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Children's Month. Cuteness overload ang hatid ng mga batang nagsuot ng kani-kanilang Halloween costumes nang sila ay maglibot sa iba't ibang mga opisina sa head office ng PPA nitong Miyerkules, October 30. Mayroong nag-ala superhero, Disney princess, at mga makapanindig balahibong kasuotan. Ayon sa isang organizer ng event na ito, mahalaga ang isinagawang trick or treat para mas maging malapit ang mga bata sa kanilang mga magulang o guardians. Lahat po ng mga bata or yung mga anak ng mga employee natin, ini-invite natin at nag-organize tayo ng event para sa kanila. So, every year, masaya yung mga bata kasi nakakapunta sila dito and then nakikita nila yung saan ba nag-work si mami nila, yung mga ganun po. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa linggong ito. Manatili na katutok sa aming social media pages, itype lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, X, Instagram at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli mula rito sa Batangas Port, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.